Mga nakikinig sa Pinoy Aswang, bago ninyo tapusin ang kwentong ito, isa lang ang paalala ko. Kapag nakaramdam kayo ng biglaang lamig sa hapon, huwag itong basta ipagwalang bahala. Ayon sa isang listener ng Pinoy Aswang, may lugar sa baryo nila na tuwing hapon ay dumadaan ang tinatawag nilang hangin ng kulam, isang barang na nakakaapekto sa mga bata. Ang kwentong ito ay nakapaloob sa tunay na karanasan, at ayon sa sender, hindi lahat ay ligtas kapag dumaan ang malamig na hangin. Handa ka na bang marinig ang barang sa hangin? Simulan natin. Ako si Enzo, 19 years old, at lumaki sa isang baryo sa gitna ng bundok. Tahimik ang lugar, malinis ang hangin, at malayo sa syudad. Ngunit tuwing hapon, may kakaibang lamig na dumadaan, hindi galing sa panahon, kundi sa hangin mismo. Sabi ng matatanda, ito raw ay hangin ng kulam, isang barang na ibinabato ng taong galit o nagtatangkang magdala ng sakit sa iba. Nang una kong marinig ito, akala ko alamat lang iyon. Hanggang sa nangyari sa amin, sa bahay namin, at sa mga kapitbahay na bata. Unang hapon ng lamig. Isang hapon, naglalaro ang mga bata sa bakuran. Ako at ang aking nakababatang kapatid na si Julian ay nag-aalaga sa kanila. Biglang may naramdaman kaming malamig na hangin. Hindi malamig tulad ng simoy ng bundok. Ito ay matindi, malakas, at tila may dalang bigat sa katawan. Paglapit ko sa kapatid ko, napansin ko ang kanyang balat, nangingitim ang mga labi, at parang may pulang marka sa braso. Ate, masakit po ulo ko, sabi ng isa sa mga bata. Hindi ito basta lamig, sabi ko sa sarili ko. Sa mga mata ng mga bata, kitang-kita ang takot. Ang babala ng matatanda. Dumating si Lola Gundina, matandang albularyo sa baryo. Tiningnan niya ang mga bata at huminga ng malalim. May nagpakawala ng hangin ng kulam, sabi niya. May barang na dumaan dito. At ang mga bata pinipili nito bilang target. Tinanong ko siya kung sino ang gumawa. Hindi mahalaga kung sino, sabi niya. Ang mahalaga, mayalis natin ang epekto. Inalay niya sa amin ang asin, abo, at itim na tela. Bawal lumapit sa hangin, dagdag niya. Kailangang magdasal at maglagay ng pananggalang. Ang galaw ng hangin. Tuwing sumunod na araw, paulit-ulit ang nangyari. Bandang 3:00 ng hapon, may unti-unting lamig. Sa simula, parang simoy lang. Ngunit habang tumatagal, may nararamdaman na parang hampas sa balat at pananakit sa tiyan at ulo ng mga bata. May narinig pa akong pabulong sa hangin. 1, 2, 3, pipiliin ko kayo. Napatingin ako sa paligid. Wala ng tao. Puro puno at halaman lang. Ngunit ramdam mo ang presensya. Parang may nilalang na nakatayo sa bakuran, nakatingin sa mga bata, nakangiti ng malamig. Isang bata ang sumigaw. Biglang nahimatay sa gitna ng bakuran. Ang balat niya may pulang guhit, parang sinunog ng maliit na apoy. Ang ritual para sa proteksyon. Lola Gundina ang nagturo kung paano ito mapipigilan. Kailangan gumawa ng maliit na ritual sa bawat bata. Asin sa palibot ng katawan. Abo sa dibdib at noo. Itakda ang itim na tela sa bintana at pintuan. Bago pa man matapos ang ritual, ramdam ang pag-ikot ng hangin sa loob ng bahay. Parang may dumarating, humihinga at nagmumura sa hangin. Lahat kami ay nanginginig. Habang nagdadasal si Lola, may narinig kaming malakas na umuungol. Hindi tao. Parang hayop, ngunit malakas, mabigat, at tila dumadaan sa bawat bata. Pagkatapos ng 5 minuto, huminto ang hangin. Biglang mainit ang paligid. Parang wala nang nangyari. Ngunit ang mga bata may bahagyang pulang marka sa balat na unti-unting kumupas. Ang pangalawang hapon. Sumunod na hapon, muli ang lamig. Ngunit ngayong alam na namin ang paraan, nagdala kami ng asin at abo. Naglagay kami sa paligid ng bahay, sa paligid ng mga bata, at nagdasal kami. Ngunit kahit may proteksyon, may naramdaman akong kakaiba, may dumarating na mas mabigat na lamig, mas mabilis at mas matindi. Maya-maya, may narinig kaming umuungol sa hangin, parang isang nilalang na umiikot sa palibot, naghahanap ng bagong biktima. Napatingin ako sa bata ko. Nanginginig siya, ngunit hindi nahimatay.
Ramdam ko sa sarili ko, kung hindi kami handa, siya ang susunod. Habang lumalapit ang hapon, nakita naming may unti-unting anino sa bakuran. Malabo, ngunit malinaw ang anyo, may mahabang braso at may nakakatawang pag-ikot ng ulo. Parang sinusubukan kaming takutin, subalit hindi nagawa. Totoong panganib ng barang. Kinabukasan, sinabi ni Lola Gundina. Tuwing hapon, may dumadaan na barang sa hangin. Ito ay hindi nakikita, ngunit ramdam. Ang mga bata at mahina ang katawan, madaling tamaan. Kaya dapat protektahan sila ng asin, abo, at dasal. Ang hindi mag-iingat mamarkahan ng sakit o malas. Napagtanto ko na ang simpleng simoy ng hangin ay maaaring maging instrumento ng kulam. Isang bagay na maaaring pumatay o mag-iwan ng peklat sa bata. Mula noon, tuwing hapon, kami ay nagbabantay. Hindi kami lalapit sa bakuran. Lagi kaming may asin at abo. Nagdadasal kami. Tuwing may nararamdamang lamig, agad kaming nagrereklamo at nagtatakip sa mga bata. Huling babala. Hanggang ngayon, may naririnig pa rin kaming lamig tuwing hapon. May naririnig na pabulong. 1, 2, 3. Hindi namin tinatanggal ang proteksyon. Tuwing dumarating ang hangin, nananalangin kami at pinapaliguan ng abo at asin ang bawat bata. Kahit lumipas ang oras, ramdam pa rin ang init sa balat pagkatapos ng lamig, paalala na may dumaan na barang sa hangin. Kung hindi mag-iingat, may bago na naman na biktima. Kaya laging paalala ni Lola Gundina, huwag hayaang makapasok ang hangin sa bahay. Huwag hayaang mapunta sa katawan ng bata. Huwag magbiro sa ganitong bagay. Maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito dito sa Pinoy Aswang. Kung naramdaman mo ang biglaang lamig o may nakita kang kakaibang hangin sa paligid, huwag ipagwalang bahala. Ang mga kwentong kagaya nito, ayon sa listener, ay hindi katang-isip. Kung gusto mo pa ng mga kwentong kagaya ng barang sa hangin, kung saan ang mga bata at tao ay maaaring mapanganib ng mga nilalang sa dilim, bumalik ka lang dito sa Pinoy Aswang, kung saan bawat kwento ay nakakatakot, nakakakilabot, at base sa totoong karanasan. Hanggang sa susunod na kwento at mag-ingat sa hapon kapag dumadaan ang malamig na hangin.